Idinagdag niya na tumawid sila ng mga braso at humarap sa banal na apoy ng walang hanggan, humihiling na palayain sila. Ipinahayag nila na sila'y ganap na dedikado rito at mananatili sa kanyang tabi. Si Yang Ho ay napahanga at halos mawala ng salita, hindi makapaniwala na seryoso sila, ngunit nagpatuloy sila sa pagdarasal sa banal na apoy ng walang hanggan para sa kalayaan. Nagliwanag ang kanilang mga katawan ng makapangyarihang enerhiya na nag-angat sa mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Handa na silang sirain ang kanilang mga sarili. Napagtanto ng mga disipulo at mga maestro na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang tumakas agad. Inutusan ni Mu ang kanyang kapatid na iligtas ang mga disipulo. Siguradong mamamatay sila kung magtagal pa sila ng kahit isang segundo. Habang tumatakbo si Sou, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kay Dam Ho. Pumikit siya at bumulong, "Patawad, Dam Ho." Habang lumilingon si Yang Ho, nakita niya ang kalagayan ni Dam Ho, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Hindi maaaring mag-aksaya ng oras. Biglang nakita siya ng isang malakit matipunong lalaki na nagsabi, "Kailangan nating iligtas siya." Ngunit ipinatong ni Mu ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at sumagot, "Huli na." Galit na sumagot si Zovan, "Si Dam ay pamilya natin. Hindi natin siya pwedeng iwan." Tumanggi si Mu, "Oo, mahalaga si Dam, pero hindi siya mas mahalaga sa iba. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang Mount Hoa." Hinayla ni Mu ang balikat ni Zovan at iniutos na tumakas sila kaagad. Tahimik na humingi ng tawad si Zovan kay Dam, na pagtatanto kung bakit ayaw niyang sumama ito sa kanila. Alam niyang hindi niya maasahang mapatawad ng babae. Ang babae ay naiwan na nakaluhod, ramdam ang pait ng sitwasyon. Napuno siya ng damdamin na iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng pagbagsak ng mga bato sa paligid. Bumagsak ang buong bundok, at ang salitang, "impyerno," ay naging realidad sa kanya. Natabunan siya ng lupa at bato. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas nang dumilat siya. Ang una niyang naramdaman ay matinding sakit. Pakiramdam niya ay parang pinunit ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, kaya niyang gumalaw kahit masakit, ngunit puro kadiliman ang nakita niya. Unang nabanggit niya, nasaan si Emma? Hindi siya nakalabas. Samantala, ang natirang mga maestro at estudyante mula sa Mudon sect ay nakatitig lamang sa mga guho. Si Yang Ho ay hindi makapaniwala na ang mga kalaban ay naglunsad ng isang pagsalakay na nagpapakamatay. Hawak ang espada, nagmumuni-muni siya sa pait ng nangyari. Pilit niyang hinahanap ang positibo sa sitwasyon, iniisip na kahit papaano ay napigilan nilang lumakas ang kaaway. Sumasang-ayon si Juna, marahil, napuksa na rin ang natitirang mga miyembro ng Magio. Sa kabilang panig ng bangin, nakaluhod si Hyan at sumisigaw sa sakit. Humingi ng paumanhin si Mu, ipinaliwanag na sinubukan nilang iligtas si Dam ngunit huli na ang lahat. Masakit para kay Drun ang marinig yon. Napagtanto niya na kung hindi dahil kay Dam, matagal na silang lahat na nakalibing sa ilalim ng lupa dahil sa kanilang kahinaan. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha, ngunit tumanggi si Han na maniwalang patay na si Dam. Bulong niya, "Hindi ka basta-basta mamamatay." Samantala, sa ilalim ng mga guho, hindi alam ni Dam kung gaano katagal na siyang naiwan. Napagtanto niyang ito'y tunay na pagsubok. Biglang, sa kanyang harapan, may nakita siyang isang bato na may liwanag sa gabi. Sinasabi nilang napakahalaga ng ganitong bagay, ngunit kakaiba ito sa kanyang nakikita. Naisip ni Dam, ito ba'y gawa ng tao? Naalala niya si Yugan at napagtantong ito ang kanilang base. Naalala rin ni Dam ang sinabi ni Yugan na tinawag nila ang kanilang sarili bilang Shingo, hindi Magio. Naalala niya ang kanilang usapan at ang sagot nito nang tanungin niya, ano ang ginagawa ng Shingo dito? Sinabi nitong ito ang nakasarang impyerno, ang aming base dito na isa ring malaking kulungan para sa mga makasalanan ng Shingo. Habang pilit bumabangon, napagtanto ni Dam kung nasaan siya. Walang liwanag mula sa labas, at wala ring sariwang hangin. Alam niyang mahirap makalabas mula rito. Sa kabutihang palad, nakita niya ang daan salamat sa liwanag ng bato. Alam niyang kailangang makahanap ng tubig at pagkain para mabuhay sa ganitong lugar. Dahil ito ang taguan ng Magio, sigurado siyang may makikita siyang bagay na makatutulong sa kanya. Habang naglalakad, nadiskubre niyang mas malaki ang lungsod na ito kaysa sa kanyang inakala. Patuloy siyang naglakad hanggang sa may napansin siyang mga palatandaan ng buhay. Napadpad siya sa isang training hall. Habang naglalakad at ininspeksyon ang buong lugar,
nagawa ni Dam na maibalik ang kanyang lakas dahil sa dating pagsasanay. Kahit papaano, nanatili siyang nakatayo. Napansin niya ang mga kahon sa kaliwa niya at binuksan ang isa. Sa loob, mayroong maliliit na bola na tila mga paildores. Isa ang kinuha niya at inamoy ito. May kaaya-ayang amoy na nagbigay ng kasiyahan sa kanya, bagaman may halatang pag-aalinlangan sa kanyang mukha kung pwede ba itong kainin. Tila inimbak ang mga ito bilang reserba. Marami ang nakatago kaya sapat ito sa mahabang panahon. Biglang naalala ni Dam ang mga sinabi ng kanyang maestro, ang kailangan lamang ay hindi matitinag na kalooban, at bubuksan ng kalangitan ang kanilang landas. Hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas, 1 linggo, 1 buwan, o marahil 1 taon. Isang ahas ang aksidenteng napadpad doon, gumapang ito sa mga guho habang mahinang humihis. Ngunit mabilis na natigil ang galaw nito nang durugin ito ni Dam gamit ang isang kamay. Naisip niya, parang 5 taon na ang nakalipas mula noong huling beses akong lumaki. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong edad niya, napansin niyang tumigil na ang kanyang paglaki, tanda na siya'y ganap ng adulto. Ang mahalaga, sa kabila ng lahat ng lumipas na panahon, nasa ilalim pa rin siya ng lupa. Ang ahas na yun ay naging napakagandang pagkain para sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang nakakakilabot na tunog ng mga yabag ang pumuno sa makitid na kuweba. Ang tunog na ito ay tila nagmumula sa ilalim ng mga bato, nagdulot ng tensyon at pangamba. Lumakad ang babae ng dahan-dahan, maingat sa bawat hakbang sa malamig na kadiliman. Ang paggalaw ng kanyang kanang paa ay malinaw, ngunit ang kaliwang paa niya ay tila nahuhuli, na nagbigay ng kakaiba at nakakabagabag na ritmo sa kanyang lakad. Habang lumilipas ang oras, lalo pang napuno ng lupa at bato ang labasan, tuluyang tinatakpan ang daan palabas. Ang kuweba ay makipot at madilim, ngunit wala itong epekto kay Dam. Kabisado niya ang daan, bawat bato at stalactite sa kisame ay nakatatak na sa kanyang isipan. Huminto siya sa isang silid na naging taguan ng 10,000 gintong barya ng mga mandirigma ng Maggio, na dating nagmamay-ari ng kuweba. Nang lumipat ang Maggio sa saradong impyerno, ang lugar na ito'y ginawang imbakan ng mga libro tungkol sa sining ng pakikidigma. Kinuha ng Maggio ang karamihan ng mga libro, ngunit iniwan ang mga teknika na kanilang itinuturing na walang halaga tulad ng explosive triple shadow kick at wide crushing lunge. Maingat na kinuha ni Dam ang librong Explosive Triple Shadow Kick na nabasa na niya ng libo-libong beses. Ang bawat detalye tungkol sa teknik na ito ay nakabaon na sa kanyang alaala, parang isang lumang kaibigan. Natutuwa siya na kahit papaano'y may bagay na nagpapalipas ng kanyang oras at nagbibigay libang sa kanya mula sa kanyang kalungkutan. Lumipas pa ang mahabang panahon, at naglakbay si Dam papunta sa isang lugar na mas madilim pa sa taguan ng mga gintong barya. Nagkalat ang mga tipak ng bato, parang mga bakas ng nakaraang labanan. Hindi ito gawa ng kalikasan, kundi ng isang kamay na sadyang sinira ang mga ito. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang sumingit sa kuweba, tila nagmumungkahi ng bakanteng espasyo sa likod ng mga bato. Ang hangin ay malamig, parang isang demonyong bulong na dumaan kay Dam, nag-iiwan ng lihim na babala. Sa kabila ng lamig na tila tumatagos sa kanyang buto, nanatiling walang ekspresyon ng mukha ni Dam Ho, para bang nawala na siya ng lahat ng pakiramdam. Pinagpira-piraso niya ang mga bato sa kanyang harapan, binuksan ng daan patungo sa hindi pa nalalapitang bahagi ng kuweba. Isang malawak at madilim na lugar ang bumungad sa kanya, puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa gitna ng lugar na iyon ay naroon ang isang malawak at madilim na lawa, mga 10 metro ang lalim. Napakadilim ng tubig na kahit ang mga stalactite sa itaas ay nawala sa tanawin nito. Nangangahulugan itong may tages ang lawa, ngunit ang paggalaw ng tubig ay nakatago sa dilim. Natagpuan ni Dam ang lugar na ito nang halos masiraan siya ng bait dahil sa gutom, isang gutom na halos nagtulak sa kanya na kumain ng sariling laman. Nang maubos ang pagkain ng mga kultibador na dati naroon, lumipat siya sa pagkain ng lumot upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang gutom. Ang gutom ay napakatindi na halos naisip niyang kagatin ang kanyang sariling kamay. Sa kabila ng matinding pagsubok, natagpuan niya ang lawa na ito, kung saan nagtatago ang mga kakaibang nilalang. Sa loob ng madilim na lawa, lumalangoy ang mga kakaibang isda na may mga transparent na katawan, na para bang mga multo. Kita ang kanilang mga buto, at para kay Dam Ho,
wala nang mas mahalaga kundi ang isda bilang pagkain. Walang pakialam kung paano napunta ang mga ito roon o gaano na sila katagal. Agad siyang sumisid at mabilis na nahuli ang isa gamit ang kanyang mga kamay. Kinain niya ito ng hilaw, unti-unting inangat-ngat ang katawan ng isda gamit ang kanyang mga ngipin hanggang sa wala nang natira kundi mga buto. Ngunit hindi lang sa isda natapos ang pagpipilian niyang pagkain. Habang nakaupo sa malamig na lupa, biglang narinig niya ang isang kakaibang tunog, isang mahina ngunit papalapit na ingay. Nagpakita ang isang kakaibang salagubang na naglalabas ng liwanag, dahilan upang makita ito kahit sa dilim. Dahil sarado ang kuweba, bawat tunog ay nagre-reverberate, dagdag pa sa kabuuang kababalaghan ng paligid. Kasunod nito, mula sa likod ng mga bato, lumitaw ang isang malaking praying mantis na nagliliwanag din tulad ng mga alitaptap sa kadiliman. Ang malalaking mata ng mantis ay tila nagulat sa presensya ni Damho, marahil hindi nito inaasahan na makakita ng tao sa madilim na kuwebang ito. Dahil kakaunti ang pagkain, madalas magtunggali ang mga insekto para mabuhay. Nakita ni Damho ang kakaibang labanan ng dalawa. Unang umatake ang mantis gamit ang mga paa nitong parang palakol, mabilis at walang pag-aalinlangan. Tumama ito sa leeg ng salagubang, ngunit ang matigas na katawan ng huli ay nag-deflect ng atake. Parang bihasang mandirigma, ginamit ng salagubang ang kanyang matibay na balat upang depensahan ang sarili. Nagpatuloy ang labanan, lalong tumindi ang determinasyon ng bawat isa na maipakita kung sino ang mas malakas. Ang mantis ay nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na galaw, parang martial artist na nagbibigay ng malalakas na hampas. Subalit, biglang binuksan ng salagubang ang mga pakpak nito, nagdagdag ng bagong taktika sa depensa. Napakabilis ng galaw ng mga pakpak nito na halos hindi kayang sundan ng mata, pinipigilan ang mga atake ng mantis. Habang nanunood, namangha si Damho sa perpektong kasanayan ng mga nilalang na ito sa pakikipaglaban, kahit sa ganitong mapanganib na kapaligiran. Ang eksenang ito ay tila nagsilbing inspirasyon kay Damho sa patuloy niyang pagpapahusay ng sarili sa martial arts. Ang kuweba, na puno ng bakas ng mga nakaraang labanan, ay nagsilbing kanlungan niya upang magpahinga at magsanay. Sa gitna ng dilim, natulog siya sa malamig na bato, pinipilit panatilihing dumadaloy ang kanyang dugo upang malabanan ang nakakapasong lamig. Sa isang pader, may nakaukit na mga salitang, "Inilibing ko ang aking kaibigan dito." Ang mga salitang ito ang palagi niyang nakikita tuwing nagigising, isang tahimik na paalala ng kanyang kalungkutan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa taong nag-iwan ng ukit na yon, ngunit isa lamang ang mahalaga sa kanya, ang mabuhay at makaalis mula roon. Lumabas siya mula sa taguan, bumaba sa isang plataporma, at huminto sa harap ng isang malaking bato na parang isang bantay sa daan. May mga bakas ito ng nakaraang mga labanan, isang palatandaan ng hindi matitinag na determinasyon ng sinumang dumaan dito. Makikita sa malaking bato ang bakas ng maraming pagsasanay at pagsisikap. Kamakailan lamang, ang ibabaw ng bato ay kasing kintab ng salamin, ngunit ngayon ay puno na ito ng mga bakas ng panahon at hirap. Agad na naintindihan ni Damho ang dahilan ng mga bakas na ito nang masusing pinag-aralan niya ang bato. Sa bawat hampas ng kanyang kaliwang paa, naglaho ang matibay na anyo ng bato. Ang mga piraso ng bato ay nagliparan na parang tuyong kahoy na nabasag sa ilalim ng matinding puwersa. Ang mga hampas ay nagdulot ng malalaking lomet na sa bawat ulit ay palawak ng palawak. Nang sumapit ang huling hampas gamit ang kanyang kamao, isang makapangyarihang alingawngaw ng puwersa ang naglakbay sa buong kuweba. Ang malaking bato ay tuluyang nagkalomet at nabasag, ngunit nanatiling buo ang kamao ni Damho. Ang pambihirang hampas na yun ay resulta ng kombinasyon ng tatlong makapangyarihang teknik, ang Piercing Fist, Triple Shadow Strike, at Devastating Long Step. Ang mga teknik na ito ay nagbunga ng isang bagong nakakatakot na estilo na muling itinaas ang antas ng kanyang banal na kultibasyon. Pinagsama niya ang mga martial arts ng Mount Hua sa Magio Techniques, na bagamat magkaibang-magkaiba, ay naging isang napakabagsik na kombinasyon sa kanyang mga kamay. Ang kanyang matinding kagustuhang matutunan ang mga nakalimutang teknik ay unti-unting nagpapatibay sa kanya. Subalit, ang dilim at pag-iisa ay lalong nagpalalim sa kanyang katauhan, nilulubog siya sa mas malalim na pag-iisip. Hindi niya alam kung gaano karaming hampas ang kailangan niyang gawin upang makamit ang matagal na niyang inaasam. Sa kuweba, tanging oras lamang ang nasa kanya,
at nagpasalamat pa siya para rito. Habang tumatagal, tumindi ang kanyang hanggarang sirain ang lahat ng nasa paligid upang makahanap ng daan palabas. Isang layunin lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy ang makaalis sa kuweba. Bagamat may pakiramdam ng tungkulin para sa Mount Hua, nawala na ang anumang damdamin ng awa o katarungan sa kanyang mga teknik sa labanan. Ang esensya ng Magio Techniques ay ganap ng nagsanib sa kanyang sariling estilo, lumilikha ng bagong puwersa ng kadiliman. Paulit-ulit niyang inuulit ang kanyang mga hampas, ito lamang ang paraan upang hindi siya mabaliw. Isang araw, habang nag-eensayo, bigla siyang natigilan. May narinig siyang kakaibang tunog, tila isang buzzing na tunog ng mga insekto. Pinakinggan niya ito ng mabuti, sinusubukang alamin kung saan ito nagmumula. Hindi siya nagkamali, biglang lumitaw ang 12-dosenang mga wasps mula sa butas na nilikha niya sa malaking bato. Ang mga wasps ay kakaiba, naglalabas ng liwanag na nagbigay ng mas matindi pang pakiramdam ng panganib. Ang mga ito ay lumipad papalapit sa kanya sa isang walang humpay na ritmo. Agad niyang naramdaman ang banta at naghanda para sa posibleng atake. Subalit, kahit gaano kapangyarihan ang kanyang piercing fist, hindi ito naging sapat laban sa mga wasps. Sa halip na mapinsala, tinangay lamang ng malalakas na hangin ang mga ito, ngunit palagi silang bumabalik upang kumagit ng mas masidhi. Ang kanilang mga kagat ay walang tigil, bawat bahagi ng kanyang katawan ay kanilang inatake. Dito niya napagtanto na hindi ordinaryong mga insekto ang kanyang kaharap. Lason, pumasok sa kanyang isipan. Mga lason bang wasps ang mga ito? Sinubukan niyang iwaksi ang mga ito mula sa kanyang katawan, ngunit tila walang katapusan ang kanilang bilang. Sa wakas, nagpasya siyang tumakas. Tumakbo siya patungo sa direksyon kung saan naroon ang tubig. Tila ito na lamang ang kanyang tanging paraan upang makatakas. Nang sumisid siya sa tubig, kahit paano'y nakaramdam siya ng pansamantalang ginhawa mula sa mga kagat at sakit na bumabalot sa kanya. Ang lason na naipasok sa katawan ni Damho ay napakalakas, tila lampas sa kanyang kakayahang maunawaan o tiisin. Ang kanyang katawan ay nangingisay sa matinding sakit, habang ang kanyang mga mata ay namumula at punong-puno ng pulang ugat. Namaga ang kanyang mga ugat sa buong katawan, lalong pinapakita ang kanyang paghihirap. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang tiisin ang sakit, salamat sa kanyang di matatorang lakas ng loob. Ngunit may isa pang aspeto na mas mahirap tiisin kaysa sa sakit, ang nakakabaliw na pangangati. Ito ang pinakamalupit, sapagkat ang pangangatang ito ay tila binabalot ang kanyang buong katawan. Habang iniinda ang magkasabay na sakit at pangangati, binibilang niya ang bawat minuto patungo sa inaasahang kamatayan. Napakagat siya ng mahigpit sa kanyang mga ngipin, pilit pinipigilan ang sarili na gasgasan ng balat sa pamamagitan ng marahas na pagkakamot. Habang patuloy na lumalaban ang kanyang katawan laban sa lason, naisip niyang tawagin ang mga nilalang na ito na hell wasps. Sigurado siyang ang mga ito ay parang nanggaling mismo sa impyerno. Ang problema, hindi niya alam kung paano sila lalabanan. Sa kabila ng taas ng kanyang kakayahan sa martial arts, halos imposible para sa kanya na tamaan ang mga ito. Bagamat may natitira pa siyang mga isdang nahuli sa lawa, alam niyang mauubos din ang mga ito. Ang tanging paraan para makaligtas ay makahanap ng pananggalang, isang kalasag na makakaprotekta sa kanya mula sa mga mapaminsalang insektong ito. Alam niyang ang tamang depensa ang makakapagligtas sa kanya sa gitna ng impyernong ito. Paulit-ulit niyang sinubukang makalusot sa makapal na ulap ng mga insekto. Napakarami ng mga ito, at ang kanilang masangsang na tunog ay nagdudulot ng nakakakilabot na alingaungaw sa loob ng kuweba. Inihampas niya ang kanyang mga braso, pilit sinusubukang labanan ang mga ito gamit ang kanyang mga suntok. Sa una, parang nagtagumpay siya, ngunit habang tumatagal, nauwi rin sa pagkabigo ang kanyang mga pagsisikap. Ang tubig lamang ang naging pansamantalang kaligtasan niya. Subalit, sa tuwing umaahon siya, muling bumabalot sa kanya ang mga kagat at pangangati. Sa kawalan ng magawa, idinidiin niya ang kanyang noo sa malamig na bato, naghahanap ng kahit kaunting ginhawa. Ngunit ang sakit ay parang talam na sumasaksak sa kanyang ulo, pinapahirapan ang kanyang isipan at katawan.